At ang ating pong pag-aaralan ay nasa Lumang Tipan. Buksan sa Aklat ng Job. Aklat ng Job. Ating basahin ang buong kapitulo. Kapitulo 3. At ang ating susing talata ay nasa 11 at 12. Job chapter 3, key verse 11 and verse 12. Pagkatapos nito'y ibinuka ni Job ang kanyang bibig at isinumpa ang araw ng kanyang kapanganakan. Sinabi ni Job, maglaho nawa ang araw nang ako'y isilang at ang gabi na nagsabi, may batang lalaking ipinaglihi. Magdilim nawa ang araw na iyon, huwag nawang hanapin iyon ng Diyos sa itaas. Nisilayan man iyon ng liwanag. Kaya ang angkinin iyon ng mapanglaw at pusikit na kadiliman, tirahan nawa iyon ng ulap, takutin nawa iyon ng kadiliman ng araw. Ang gabing iyon, sakmalin nawa ng makapal na kadiliman. Huwag itong magsaya na kasama ng mga araw ng taon. Huwag nawa itong mapasama sa bilang ng mga buwan. Oo, ang gabing iyon nawa ay maging baog. Huwag marinig doon ang tinig ng kagalakan. Sumpain nawa iyon ng mga sumusumpa sa araw, ng mga biyasa sa paggising sa libiyatan. Magdilim nawa ang mga bituin ng pagbubukang liwayway niyon. Kaya ang umasa ito ng liwanag, ngunit hindi magkakaroon ni mamamalas sa mga talukap mata ng umaga, sapagkat hindi nito tinakpan ang mga pinto ng sinapupunan ng aking ina, o ikinubliman ang kaguluhan sa aking mga mata. Verse 11, ating key verse, bakit hindi pa ako namatay nang ako'y isilang? Bakit hindi ako nalagutan ng hininga nang ako'y iluwal? Bakit tinanggap ako ng mga tuhod? O bakit ang mga dibdib na aking sususukan? Sapagkat nahihimlay at natatahimik na sana ako. Ako sana'y natutulog, nagpapahinga na sana ako, kasama ng mga hari at ng mga tagapayo ng daigdig, na muling nagtayo ng mga guho para sa kanilang sarili, o kasama ng mga prinsipeng may mga ginto, na pinuno ng pilak ang kanilang bahay. Bakit hindi pa ako inilibing tulad ng batang patay ng isilang, gaya ng sanggol na hindi nakakita ng liwanag kailanman? Doon ang masama ay tumitigil sa paggambala, at doon ang pagod ay nagpapahinga. Doon ang mga bilanggo ay sama-samang nagiginhawahan. Hindi nila naririnig ang tinig ng nag-aatang ng pasan. Ang hamak at ang dakila ay naroroon, at ang alipin ay malaya sa kanyang Panginoon. Bakit binibigyan ng liwanag ang nasa kahirapan, at ng buhay ang kaluluwang nasa kapigatian, na nasasabik sa kamatayan, ngunit hindi ito dumarating, at naghuhukay dito ng higit kaysa mga kayamanang nakalibing. Nalabis ang kagalakan at natutuwa kapag natagpuan nila ang libingan. Bakit ang liwanag ay ibibigay sa taong ang daan ay nakatago at ang taong binakura ng Diyos? Bakit ang buntong hininga ko ay dumarating na parang aking pagkain, at ang aking mga daing ay bumubuhos na parang tubig, sapagkat ang bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin, at ang aking pinangingilabutan ay nangyayari sa akin. Hindi ako mapalagay at hindi rin matahimik. Wala akong kapahingahan, kundi dumarating ang kaguluhan. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, malaki po talaga o masakit po talagang panoorin ang isang taong unti-unting nanghihina dahil sa kanyang malubhang karamdaman o sakit. Lalo na kung iyon ay ang mahal mo sa buhay. Yung nakikita mong araw-araw na nahihirapan, walang magawa, tila nawawalan na ng lakas at ng pag-asa. Masakit yon para sa atin. At paano pa kaya kung ikaw na mismo ang dumating sa punto
na ikaw na yung nakahiga sa banig ng karamdaman. Ikaw na yung nakahiga sa kama ng ospital. Wala kang kaginhawahan. Puro kirot, puro pagod, at puro pagluha. At totoo, lahat po tayo ayaw nating magdusa. Ayaw nating mahirapan. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit mayroon pong mga tao na humihiling na sana matapos na itong aking pagdurusa, aking paghihirap, na sa pananaw o paningin ng mundo parang okay lang o makatwiran na sinasabi nila kung nahihirapan ka na o kung ayaw mo maghirap, bakit hindi mo na lang kitlin ang iyong buhay? O ayaw mo na lang, ba't di mo na lang, hindi ka na lang magpakamatay. Pero kapatid ko kay Kristo, ang totoo, hindi natin pag-aari ang ating buhay. Hindi ito buhay ko, desisyon ko, katawan ko. Isa po iyang malaking kasinungalingan. Dahil ang malaking katotohanan, ang buhay ng tao, ang buhay mo, ang buhay ko ay mula sa Diyos. Galing sa Diyos. Siya ang lumikha. Siya ang nagbibigay. Siya rin ang mayroong karapatan na bumawi nito. At kung tayo tunay na mananampalataya kay Kristo, mas lalo, nais ko sabihin, kung ikaw ay na kay Kristo, mas lalong hindi mo pag-aari ang iyong buhay. Mas lalong hindi mo pag-aari ang iyong sarili. Ikaw ay kay Kristo. Ang buong pagkatao mo, kaluluwa, ang iyong katawan at kaluluwa ay pag-aari ng ating tapat na tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang buhay ay nasa kanyang mga kamay. Wala sa atin. Siya ang Panginoon ng ating buhay. Siya ang Panginoon. Hindi tayo. Ngunit aminin natin, mga kapatid, meron talaga, mayroong mga pagkakataon na nakakalimot tayo. Lalo na kapag tayo ay nakakaranas ng paghihirap. Lalo kapag tayo nakakaranas ng pagod, nakakaranas tayo ng sakit o ng karamdaman, baga sugatan ka sa iyong katawan, sa iyong puso. Minsan nawawala sa isip natin, yan ang totoo, nawawala sa isipan natin ang Diyos. Kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok, sa mga pagdurusa sa ating buhay. At iyon ang siyang nangyari dito kay Job. At kilala natin ang nangyari. Alam natin ang nangyari sa buhay ni Job. At alam natin na si Job ay isang lalaking matuwid. Banal. Pero, kita natin na si Job ay dumaan sa sunod-sunod na trahedya sa kanyang buhay. Anong nangyari? Naubos ang kanyang ari-arian. Namatay ang kanyang mga anak. At pagkatapos, tinamaan siya ng matinding karamdaman. Mga sugat na puno ng kirot at hapdi, araw-araw, dinanas niya yun ng buwan.
Kaya dumating si Job sa punto na nasabi niya, sana hindi na lang ako ipinanganak. At oo, totoo, hindi niya piniling kitlin ang kanyang buhay, pero hayagan niyang inamin na gusto na niyang mamatay. Ang malala, sinumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan. Dito sa ating teksto, siya ay nagtanong, bakit hindi pa ako namatay nang ako'y isilang? Sa ating susing talata sa 11 at 12, meron ka makikita diyang tatlong bakit. Bakit hindi pa ako namatay nang ako'y isilang? Sabi ni Job. Pero ang totoo, hindi siya talaga nagtatanong para maunawaan. Dahil rito sa ating pinag-aaralan, ang tanong niya rito ay isang pag-iyak ng kanyang kaluluwa. Umiiyak ang kanyang kaluluwa. Ito ay isang pagluha ng pusong sugatan. Isa itong hinaing ng isang taong dumaranas ng matinding kirot, matinding sakit, na sana raw hindi na lang siya nabuhay. Nasa damdaming ito ni Job, makikita po natin ang isang katotohanang tila mahirap tanggapin. Pero ito'y kailangan nating harapin. At alam kong tayo'y darating sa ganitong sitwasyon. Di man kagaya ng sitwasyon ni Job, pero yung pakiramdam na iyon ay maaaring maranasan natin. At ito ang ayaw nating mangyari. At ito ang ating ginawang paksa na wag nating hihilingin o wag nating sasabihin na hindi ka na sana ipinanganak dahil iyon ay hindi kailanman makatuwiran. Hindi tama na sabihin mo kapag ikaw ay dumaranas ng maraming pagsubok o kapighatian, sana hindi na lang ako nabuhay. At sa ilalim ng temang iyan ay ating bibigyan diin ang 3 punto. Una, ang pananaw ni Job. Pangalawa, ang kasalanan ni Job. At ang pangatlo, ang tagapagligtas ni Job. Tingnan natin ang una. Ang pananaw ni Job. Balik tayo sa ating key verse, sa verse 11 hanggang verse 12. At dito sa ating key verse, sa madaling salita, rito'y hinahangad ni Job. Sana'y hindi na lang siya nabuhay. Sana'y pinabayaan na lang siya na namatay noong siya'y sanggol pa. Na para sa kanya, ang kapanganakan ay simula ng pagdurusa. Ganito kalalim yung kanyang daladalang hinanakit. Na sa kanyang paningin, ang mismong buhay ay isang pabigat na ang araw ng kanyang pagsilang para sa kanya tila isang sumpa. At sa gitna ng matinding pagdurusa, o sa gitna ng ating matitinding pagdurusa na pinagdaraanan, nagkakaroon tayo, ang totoo,
nagkakaroon tayo ng tunnel vision. Sa Tagalog ay makitid na pananaw. Nakatuon na lamang tayo sa kasalukuyan na nangyayari sa atin. Yung sakit talagang dinadamdam natin. At nalilimutan natin yung mas malawak na katotohanan. Ano yun? Yung kabutihan ng Diyos. Ito ang nangyari, hindi ba, kay Asaph sa Psalm chapter 73. Nakita niya ang pag-unlad ng masasama habang ang matuwid ay nagdurusa. At dahil doon, nabulag si Asaph sa katotohanan. Pero sa huli, binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata. Ipinakita sa kanya ng Diyos na mayroong paghatol para sa kasamaan at mayroon namang gantimpala sa mga magtatapat o nananatiling tapat sa Diyos. At gayon din dito si Job. Hindi niya makita ang kabuang picture o ang kabuang larawan ng kanyang pinagdaraanan. Sa kanyang pagdadalamhati o sa kanyang kalungkutan ay tila nakalimutan niya ang katotohanan ang Diyos ang may likha sa kanya. May lalang sa kanya. Ang nagbigay sa kanya ng buhay, yun ang nakalimutan niya. At yun ang sinasabi sa Psalm 139, verse 13 to 14. Sinabi ni David, at alam kong itong talatang ito'y pamilyar sa atin. Ang sabi ron, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. So, ang buhay ng tao, ang buhay mo, ay hindi iyan aksidente. Di si Job, ikaw at ako, tayo. Ang buhay na ito na ibinigay sa atin ng Diyos, meron yang mabuting layunin. May mabuting layunin iyan sa mata ng Diyos na bago pa man tayo isilang, isinulat ng ating Panginoon ang ating mga araw. Ngunit sa sobrang sakit, yan ang nakalimutan ni Job. Hindi na niya makita ang kabutihan ng Diyos sa kanya. Sa kanyang pagdadalamhati, tila nakalimutan niya rin ang kagalakang naidulot ng kanyang mga magulang. Sabi ng Psalm 127 verse 3, diba nga pagka meron tayong member, confessing member at na nagsilang ng sanggol, yan ang ating binabasa, sinasabi, ang mga anak ay pamana mula sa Panginoon. Yung bawat pagsilang o bawat bagong silang ay gantimpala sa Diyos. At yan, at tiyak na nagalak ang magulang ni Job sa kanyang pagsilang. Ngunit sa gitna ng kanyang dalamhati, yung kagalakang iyon ay tila nabura sa kanyang isipan. At sa kanyang pagdadalamhati, tila rin nakalimutan ni Job ang kabuuan ng kanyang buhay. Ilang buwan pa lamang ang lumipas mula nang mawalan siya ng ari-arian, mawalan siya ng kanyang mga anak, at itong kalusugan. Karoon siya ng malubhang karamdaman. Ngunit bago ang mga ito, ilang dekada siyang nabuhay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Nakalimutan niya yon. Ngayon, sa tindi ng sakit na kanyang nararanasan, parang nawala na ang lahat ng iyon
sa kanyang alaala. Nabura sa kanyang isipan yung kabutihan ng Diyos sa kanya bago nangyari yon. Na sa kanyang paningin, ang kanyang kapanganakan ang siyang simula ng kanyang matinding paghihirap. Mga kapatid, sa oras ng matinding pagsubok, tandaan sana natin ito. Huwag tayong mananatili sa makitid na pananaw. Huwag nating kalimutan ang kabuuan ng ating buhay. Ang maraming taon ng kabutihan ng Diyos sa atin. At sa gitna ng lahat ng ito, si Kristo lamang ang ating pag-asa, ang malaking pag-asa. Naranasan niya ang sukdulang sakit doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi lang pisikal, kundi espiritual. Upang tayo magkaroon ng katiyakang hindi tayo kailanman iiwan ng Diyos. At totoo, rito'y nalito si Job sa kanyang pananaw. Ngunit hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ganoon din tayo pinipreserve, pinangangalagaan ng Diyos. Tila kung sa ngayon ay natatakpan tayo natatakpan yung ating mata ng kadiliman o ng dilim, tatandaan mo, si Kristo ang liwanag ng iyong buhay. Kaya sa Kanya ka lumapit at umasa. Pangalawang kasalanan rito ni Job, at rito nga sa ating key verse, sa verse 11 hanggang verse 12, papansinin natin, dito hindi niya sinumpa ang Diyos mismo. Pero ang malinaw, ang sinusumpa niya, sabi niya sa verse 1, pagkatapos ito'y binuka ni Job ang kanyang bibig at sinumpa ang araw ng kanyang kapanganakan. Sa madaling sabi, ang sinumpa niya rito ay ang gawa ng Diyos. Dahil ang kapanganakan mo, kapanganakan ko, maging ni Job, ng lahat ng tao, iyan ay gawa ng Diyos. Na ang Diyos ang nagdala sa kanya sa ibabaw ng mundong ito. Kaya kung isusumpa mo ang araw ng iyong kapanganakan, parang sinasabi mo, mali ang desisyon ng Diyos na isilang ka. Mali ang Diyos sa kanyang ginawa na iyan. At iyon ay, mga kapatid, isang mapanganib na pahayag. At iyon ay malaking kasalanan sa Diyos. At iyon ang kasalanan rito ni Job. Nagkasala siya actually sa utos ng Diyos. At ang una na kanyang nilabag rito ay ang ikatlong utos ng Diyos. At ang sabi ng ikatlong utos, na huwag natin gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Na dapat nating igalang at itangi maging ang mga gawa sa atin ng Diyos. Kaya kapag isinumpa mo ang gawa ng Diyos tulad ng iyong kapanganakan, tulad ng ginawa rito ni Job, ay nilalapastangan mo ang pangalan ng Diyos. Tangsa pa na sinuway rito ni Job, nilabag niya ang unang utos. At ang unang utos, huwag
kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban kay Yahweh o kay Jehovah. Hindi man siya sumamba sa ibang Diyos, pero hindi niya naisabuhay ang hinihingi ng utos na ito. At sa atin ngang Heidelberg Catechism, sa sagot 94, ang unang utos ay tumatawag sa atin na tayo'y magpasakop sa Diyos ng mayroong kapakumbabaan at mayroong pagtitiis. Pero si Job dito, ikita natin na sa halip na siya'y magpakumbaba, ginawa niya, hinamon pa niya ang karunungan ng Diyos. Para bang sinasabi niyang nagkamali ang Diyos na nabuhay siya sa ibabaw ng mundong ito, na binigyan siya ng ina. Grabe, no? Na tumanggap at nag-alaga sa kanya. Kaya salamat sa ating mga nanay. Kung wala sila, wala tayo sa mundong ito. Sasabi natin hindi siya nagpasakop ng may kapakumbabaan at may pagtitiis. Kaya kapag dumating ka sa mga matitinding pagsubok, tapos sinabi mo na sana, hindi na lang ako isinilang sa mundong ito, para kang si Job. Nagkasala ka sa ikatlo at sa unang utos. Ngayon, ang itinuturo sa atin ng Diyos sa bahaging ito ng aklat ni Job. Ano ang itinuturo sa atin? Tinuturo ito sa atin na mali ang ganitong klase ng pananalita o kahit sa iyong kaisipan. At ang itinuturo rin nito sa atin na kahit ang mga tunay na Kristiyano, tunay na mga mananampalataya, ay maaari pa ring magkamali o magkasala. Dahil maraming nagkalat na maling aral at isa sa mga maling aral, may mga nagtuturo na kapag daw ikaw ay naging Kristiyano na, ay hindi ka na magkakasala. Ang tawag roon ay perfectionism. At yun ay salungat sa itinuturo o wala iyon sa aral ng kasulatan. At meron ngang kasaysayan sa buhay ni Spurgeon, mayroong isang lalaking lumapit sa kanya at nagsabi na naabot na raw niya ang kabanalan. At sinasabi niya na hindi na raw siya nagkakasala. Ngayon, lumipas ang isang araw, kinabukasan, nagkita sila para mag-almusal. At sa hapagkainan, ginawa ni Spurgeon ay binuhusan niya ng gatas yung taong yon. At ang naging reaksyon ng taong yon, siya'y galit na galit. Napikon siya. At doon niya napagtanto at napatunayan na yung kanyang pahayag ay mali. Na yung kanyang pahayag na hindi na siya nagkakamali o nagkakasala. At rito si Job, mga kapatid, siya'y matuwid at siya'y banal na lalaki ayon sa Biblia, ngunit
bumagsak sa pagkakasala. Alam natin sa Job chapter 2 verse 10, ang sabi roon sa Job chapter 2 verse 10, sinabi sa atin na siya'y hindi nagkasala sa kanyang mga labi. Pero pagdating dito sa chapter 3, nagkasala na siya. At hindi po basta-basta yung kanyang naging kasalanan sa harapan ng Diyos. Para ring si Pedro. Nung kasama niya ang ating Panginoon, talagang ang tapang niya na sabihin na ikaw ang Kristo, di ba? You are the Christ, the Son of the living God. Pero bandang huli, anong ginawa niya? Itinanggi niya ang ating Panginoon. Pasok tayo sa pangatlong punto. Narito ang tagapagligtas ni Job. Sa ating binasa mula sa aklat ni Job, nakita natin o narinig natin ang mga mapapait na salitang lumabas rito sa kanyang bibig. Ngunit ang ganitong salita, ang pagsumpa sa gawa ng Diyos ay mayroong kapalit. Alam niyo po kung anong kapalit? Kamatayan. At hindi lang kamatayang pisikal, kundi kamatayang walang hanggan. Iyan ang nararapat kay Job. Yan ang dapat niyang danasin. At kung tayo ay magiging totoo, magpapakatotoo lamang tayo, yan din ang nararapat sa atin. Yan din ang dapat nating danasin, kamatayan. Ngunit purihin at salamat sa Diyos dahil sa kanyang malaking biyaya o malaking pag-ibig sa atin, ang Diyos po mismo ang naglaan ng daan para tayo ay makaligtas sa hatol ng kanyang katarungan. Na mula pa noong panahon ni Job, ipinangako na niya ang kanyang pagdating ng manunubos, ang mag-aalay ng sakripisyo na minsan at magpakailanman para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At rito mga kapatid, ang kapatawaran para kay mayroong kapatawaran para kay Job. Sa kanyang mga salitang puno ng hinanakit at panghihinayang, mayroong nakalaang biyaya ng pagpapatawad para sa kanya. At para rin naman iyan sa atin, para sa atin ngayon, na kung tayo'y mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo doon sa katuparan ng pangakong iyon, mayroong kapatawaran para sa atin. Lahat ng ating mga maling nasabi, lahat ng ating mga pagsumpa, lahat ng ating mga maruruming pananalita, kahit sa gitna ng pagsubok, iyan ay kayang linisin, kayang takpan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa Matthew chapter 27, roon ay narinig natin, nabasa, nakita natin ang salita ng Diyos na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero ang tanong ni Jesus na bakit, mga kapatid, ay ibang-iba rito sa bakit o dito sa tanong ni Job. Dahil si Job, gusto na sanang hindi na siya ipinanganak. Hindi ba? Pero ang ating Panginoong Hesus, hindi siya nagsisisi na siya'y dumating sa sanlibutan. Hindi niya sinabi na, hindi na sana ako ipinanganak. Hindi niya sinabi na sana'y hindi na siya nagkatawang tao. Na ang bakit ng ating Panginoong Hesus ay iyak
ng isang taong pinapasan ang kasalanan ng buong sanlibutan. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pasan-pasan niya ang kabigatan ng puot ng Diyos na sana, para sana sa iyo. Ngunit kanyang pinasan iyon sa kanyang mga balikat. Yung bakit na iyon ay ang kaparusahan para sa atin, na para sana sa atin, pero inakong lahat ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, si Job ay dumaan sa matinding paghihirap. Pero ito ang pinakatatandaan natin. Mas mahirap ang dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Mas matindi ang dinanas ng ating tapat na tagapagligtas sa krus ng Kalbaryo. At sa kabila ng lahat ng iyon, ni minsan ang ating Panginoong Hesus, hindi niya nilapastangan ang pangalan ng Diyos. Ni minsan ay hindi niya isinumpa ang araw ng kaniyang kapanganakan, na hanggang sa huling hininga ng ating Panginoong Hesus, siya'y naging masunurin sa kautusan ng Diyos. Ang unang utos, ang ikatlong utos, yung lahat ng utos. Kaya iyon ang mabuting balita para sa atin ngayon, na ang ganap at walang dungis na pagsunod ni Hesukristo sa buong kautusan ay ibinilang ng Diyos sa atin na mga makasalanang hindi karapat-dapat pagkalooban ng biyaya. Tanungin natin ang ating sarili ngayon, na kung malalaman mong may darating na matinding pagsubok sa susunod na taon, matinding pagsubok sa susunod na araw, sa susunod na buwan, sa susunod na linggo, tanungin natin ang ating sarili, anong klaseng pananaw ang tataglayin mo? Pananaw na makitid gaya ni Job, o pananaw gaya nung kay Kristo, gaya ng sa ating Panginoong Hesukristo? Tandaan natin, tayo'y iniugnay sa ating Panginoong Hesus. Kung tayo'y tunay na kay Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong pag-asa. Hindi perpekto ang ating pananaw sa pagdurusa. Madalas tayong napanghihinaan ng loob. Kaya kailangan nating manalangin na tayo patuloy na mapalalim sa ating pakikipag-isa kay Kristo, upang kahit sa gitna ng pagdurusa, makapagsalita tayo hindi ng kapaitan, kundi ng papuri sa Diyos. Upang sa araw ng pagsubok, maalala natin, mga kapatid, hindi ito walang saysay, sapagkat mayroong Diyos na siyang handang umalalay, handang sumaklolo, handang humawak sa atin. At sa huli, kaya nating pasalamatan ng Diyos, hindi lamang sa araw ng kasaganaan, kundi kahit sa araw ng kapigatian. Kaya natin siyang pasalamatan sa araw ng kapanganakan natin. Sa araw ng ating kapanganakan, hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil sa pamamagitan nito, makikilala natin ang ating tagapagligtas. Sa tigit pa ron, binigyan tayo ng bagong kapanganakan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang mabuhay hindi na para sa ating sarili, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay
para sa atin. Kaya kahit sa gitna ng pagluha, maaari tayong magsabi sa ating Panginoon ng ating buong pusong pasasalamat sa Kanya. Sapagkat sa lahat ng bagay, maging sa pagsubok, ang Diyos ay gumagawa upang tayo'y lalong matulad sa Kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Kapangyarihan naming Diyos, salamat po sa iyong salita. Ngayon ay aming narinig. O Diyos, huwag nawa naming bigkasin na kami ay hindi na sana naisilang pa sa sanlibutang ito. Sapagkat ito'y malaking kasalanan sa iyong harapan. Turuan mo kaming palaging magtiwala sa iyo at makita namin ang iyong malaking kabutihan sa aming buhay. Hindi kami dapat manatili lamang sa pananaw na punong-puno kami ng pagdurusa, mga sakit o hinagpis, kapigatian. Pagkus tignan namin ang malaking larawan ng iyong mga ginawa para sa amin, ang iyong mga kabutihan para sa amin. Ingatan niyo po, O Diyos, sa mga salita na aming narinig sa araw na ito, sa aming gawain kanina sa first service hanggang sa second service. Nawa ito'y magsilbing gabay namin sa aming paglakad bilang iyong mga anak. Patuloy mo kaming patnubayan sa mga araw, sa susunod na mga araw, at kami ilayo mo sa lahat ng masama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.